ang nakapagpaiwalay sa Diyos at sa mga tao ay walang iba kundi ang kasalanan. Ngayon po mga kaibigan, dahil tayo po ay nahiwalay sa Diyos, anong ginawa ng Diyos na paraan para tayo po ay muling mailapit sa Kanya, mga kaibigan at mga kapatid? Dahil tayo po ay nalayo, no? Kailangan gawin po ng Diyos ay mailapit tayong muli sa Kanya. Ano po ang ginawa ng ating Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, tungkol po sa ating kaligtasan? Pakinggan niyo po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2 at ang bersikulo po ay 13. Pakinggan po natin. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Yes, amen. So nauna mga kaibigan, tayo po ay nalayo. Wala pong Diyos sa sanlibutan. Kung tataas po natin sa 12, nang kayo'y ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Yes. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Ang naglapit pala mga kaibigan sa atin sa Diyos, walang iba kundi ang dugo ni Kristo. Amen. Mga kaibigan at mga, kasi sanlibutan, walang Diyos sa sanlibutan. Kasi ang kinikilala lang ng Diyos mga kaibigan sa panahon na yon, ang bayang Israel. Yes, amen. Hallelujah. Pero ang layunin ng Diyos, mga kaibigan, yung binasa po natin sa unang Timoteo 2:4, ibig niya ang lahat ng tao ay mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Yung mga tao na ito, mga kaibigan, na ibig ng Diyos na maligtas at makaalam ng katotohanan, tayo po ay inilapit ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, amen. Siya po ang nagdala sa atin sa Diyos. Pakinggan niyo mga kaibigan. Sa unang Pedro 3 at ang bersikulo po ay 18. Sabi rito, sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Ang layunin po mga kaibigan, tayo po ay madala ni Kristo sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Amen. Mga kaibigan. At Thank you, Lord. yung Kanyang dugo, ito po yung pangtubos sa ating mga kasalanan. Mga kaibigan, upang iligtas niya ang Kanyang bayan sa kanilang kasalanan, mga kaibigan. Dahil pagka wala pong dugo na dumalak, mga kaibigan, wala pong kapatawaran. Pahayag po yan ni Apostol Pablo, no? Sa Hebreo 9 at ang bersikulo po ay 22. Ano po ang pahayag ng banal na kasulatan? Sabi rito, at ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng bagay ay nililinis ng dugo. Maliban sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Kaya nga po tayo mga kaibigan, ililigtas sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang anak, yung Kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang maglilinis sa ating mga kasalanan. Amen. Siya po ang magliligtas sa mga kasalanan. Pakinggan niyo po sa unang 1:1 at ang bersikulo ay 7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakan sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nilinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Yung dugo po ng anak na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, nililinis niya po tayo sa ating mga kasalanan. Thank you, Lord. Yun po ay katumbas na tayo po ililigtas sa kasalanan, mga kaibigan. Yes, amen. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Kasi ang Yes, kaulugan kasi amen. ng salvation, i-redeem sa pamamagitan ng dugo. Yes, No, amen. itubos sa pamamagitan ng dugo. Yan po ang Amen. kaulugan ng kaligtasan, mga kaibigan.